Hello, this is Mike and welcome back to my channel. Sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang mga reactions tulad ng mga ito sa Google Meet. Okay, so bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at click yung bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong tutorial tulad nito. At huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong video na ito. Okay, kung ikaw ay nagtuturo online at gusto mong mas maging interactive ang lesson or meeting nyo sa Google Meet, gumamit tayo ng mga iba't ibang reactions tulad nito. Okay, so paano natin ito gagamitin sa Google Meet? Okay, so una, i-download natin at i-install natin yung extension na Nerd Reactions sa Google Chrome. Okay, so mag-open po tayo ng ating Google Chrome browser. Ayan, so take note po, sa ngayon po sa Google Chrome browser pa lang po ito working. At hindi ko pa po nasusubukan sa ibang browser gaya ng Firefox at iba pa. So much better po na Google Chrome browser ang gamitin natin. Okay, so i-search po natin yung Nerd Reactions for Google Meet. Okay, so i-click po natin yung unang result po dito sa ating Google Chrome, yung Nerd Reactions for Google Meet. Ayan, so kung mapapansin nyo po, extension po ito tulad po ng aking tutorial sa Google Meet Attendance at Google Meet Grade View. Okay, so ang susunod na gagawin natin dito ay i-add natin ito sa Chrome. So click lang po natin itong Add to Chrome. Ayan, and then click natin yung Add Extension. Okay, so hintayin lang po natin matapos yung kanyang pagda-download. Ayan, so tapos na pong ma-download at ma-install yung ating Nerd Reactions extension. So, i-close lang po natin ito. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, dito po sa ating extension icon, click po natin yan. Nandito na po yung ating extension, yung Nerd Reactions for Google Meet. So, kung gusto po natin makita itong icon na ito, click lang po natin itong pin extension. Ayan, so makikita na po natin ito sa taas na meron na po tayong na-install or na-add na extension sa ating Google Chrome browser at pwede na natin itong gamitin sa Google Meet. Okay, so mag-open na po tayo ng Google Meet para po matesting na po natin yung ating extension. Okay, so mag-create lang po ako ng meeting. Okay, so ito na po yung ating Google Meet. Kung mapapansin nyo po, dito sa may bandang upper left ng ating Google Meet, makikita na po natin yung ating mga iba't ibang reactions. So, meron po dito yung mga iba't ibang reactions. Pag tinapat po natin itong ating mouse or itong ating pointer dito sa thumbs up icon, makikita po natin dito sa bandang baba yung iba't ibang klase ng ating reactions. Okay? So, meron po dyan thumbs up, meron po dyan yung thumbs down or yung parang dislike. Meron dyan po yung parang clap. And then, meron din dyan po yung parang nagwi-wave. And then, makikita po tayong dalawang emoji dyan. Okay? So, kung gusto po natin na madagdagan yung mga emojis dyan, click lang po natin itong want more emojis. Okay? So, halimbawa po, isa po sa ating ka-meeting ay gusto po na mag-send po or mag-react ng like sa ating conference or sa ating meeting, i-click lang po nila itong icon na ito. Ayan. So, kung papansin nyo po, meron po tayong makikita dito sa baba. Ayan, na nag-send po or nag-react po yung ating participant ng like. Ganun din po yung iba't ibang reaction. Ayan. So, makikita po natin yun dito sa baba. Ayan. Ayan. So, kung mapapansin nyo din po, nawawala po yung reactions after mga 3 seconds. Ayan. Ayan. So, yun po yung mga iba't iba nating reactions dito. So, next naman po, may makikita po tayo dito na icon na nagtataas po ng kamay. So, halimbawa po, yung isa sa ating mga estudyante o isa sa ating mga ka-meeting ay gusto pong magtaas ng kamay at may gusto siyang sabihin, ito po yung i-click niya. Ayan. So, pag-click po nitong nagtataas ng kamay,
makikita po at magno-notify po ito sa ating lahat. Makikita po ng lahat ito na ang isa po sa ating estudyante or isa sa ating participant ay nagtataas ng kanyang kamay. At makikita po natin dito sa bandang baba na mayroon pong nag-raise ng kanyang hand. So kung papansin nyo po, hindi po nawawala itong reaction na ito hanggat hindi po natin kino-close. Unlike po itong mga reactions na nandito, pag kinlik po natin ito, ayan, automatic po siyang nawawala after mga 3 seconds. Ayan. Ito naman po yung sa raise your hand o yung pagtaas ng kamay, hindi po siya nawawala hanggang hindi po natin ito kino-close. Ayan. Next, dito naman po yung ating setting. Ayan. So, pwede po nating palitan ng parang kulay yung ating mga reaction. So, depende na po sa inyo yan kung ano pong gusto nyo pong kulay ng ating mga reactions. Ayan. Okay. And then, dito naman po, may makikita po kayo dito na pangalan po, no? Ito po yung ating account na ginagamit. And then, may makikita po tayo dito na view or yung parang eyeball na icon. So, pagka naka-on po yan or naka-enable po yan, mapapansin nyo po na may nakasulat po dito na pangalan. At ang pangalan na ito po yung makikita or mag-a-appear po doon sa mga reactions na isi-send po natin at makikita po ng mga participants po natin. So, halimbawa po, mag-send po tayo ng isang reaction. So, itong like or thumbs up. Papansin nyo po na ang nakasulat lang po yung pangalan ng nag-react. Ayan. So, kapag dinisable naman natin ito, ang makikita po ay yung buong pangalan po nung tao na nag-react. Okay, so halimbawa po, click po natin yan. Ayan. So, mababasa na po natin yung buong pangalan po nung tao na yon. Okay, so next. Dito naman po sa turn on notifications, kapag ka naka-on or naka-enable po ito, ino-notify ka ni Google Chrome kung merong nagtaas ng kamay mula sa iyong mga participants. Ayan. Okay, so mag-join po tayo ng isang participant sa ating meet para makita po natin kung paano siya nag-work. Ayan, so meron na po tayong 2 participants dito sa ating meeting. So, susubukan na po natin kung paano gumagana yung mga reactions dito sa Google Meet. Okay, so ito po yung account ng ating host. Ayan. And then, ito po yung account ng ating participant. Ayan. Okay, so halimbawa po, mag-send or mag-react itong ating participant sa ating meeting. So, click lang po natin itong icon dito sa taas. So, mamimili po tayo ng ating gustong reaction dito. So, halimbawa po itong like. Ayan. So, kung napapansin nyo po, nakita nyo po na nag-notify po dito sa kabila yung reaction po na isinend po nitong account na ito. Okay? Ayan. So, nakikita na po natin yung mga reactions na isinisend or binibigay ng mga participants. Okay? So, halimbawa, gusto naman po magtaas ng kamay itong ating participant. Ayan. Ayan. So, napapansin nyo po, nagtaas na po ng kamay yung ating participant at nakikita na po natin ito dito sa kabilang account. Okay, so ganun din po ang makikita ng mga ibang participants kung meron pong isa sa kanila or kahit sabay-sabay sila na magbigay ng kanilang reaction, makikita po natin lahat yun. Okay, so tulad ng sabi ko kanina, pag nag-raise ng hand yung isang participants natin, hindi po basta-basta natatanggal yun hanggang hindi natin ito kino-close. Pwede pong i-close or i-cancel po yun ng mismong participant or member na nag-raise ng hand. Pwede rin po yung host ng meeting na i-close yung reaction na yun. Okay, so pag in-close ko po ito, ayan, so mawawala na po yung reaction na yun na nagtataas ng kamay. Okay? Ayan, so napakadali lang gamitin. May mga ilang bagay lang po tayo na dapat tandaan sa paggamit ng extension na ito. Una, kailangan po na naka-add din yung extension sa mga participants natin para makita nila yung mga reaction na
isi-send natin. So, ibig sabihin, hindi po nila makikita yung mga reactions na isi-send po natin pag hindi po naka-install yung extension sa kanilang mga browser. So, dapat po lahat po ng participants is merong pong naka-install na extension para po makita po nila yung mga reactions at syempre para po magamit din po nila yung mga reactions. Okay, so yun po yung una. Pangalawa, kung ang participants or yung member ay gagamit po ng mobile phone, hindi po nila makikita yung mga reaction po na isi-send po natin o ibibigay natin dahil hindi po supported ng mobile phones yung extension na ito. So, gumagana lang po ito sa mga Google Chrome browser at usually sa mga laptop or mga PC po. Okay, so sana po may konti po tayong natutunan sa i-share kong idea kung paano po magiging mas interactive po yung ating meeting or pagtuturo sa estudyante gamit ang Google Meet. Muli, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at click yung bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong tutorial tulad nito. At i-like na rin po natin itong video na ito. Kung may mga tanong po kayo, i-type nyo lang po sa ating comment section sa may baba. Ayan, so muli maraming salamat po at kita-kits po tayo sa mga susunod na tutorials.